Ako si Berna, 19 years old. Sa edad kong ito, di ko man lang nakita ang totoong mga magulang namin ni Joanne. Dahil lumaki kami sa aming tita Elsie. Kapatid ito ng aming ama. Siya ang nagpapalaki at nag-aaruga sa aming dalawa ng kapatid ko. Okay naman sila, mababait. Ang aming tita Elsie, syempre, sa hirap ng buhay at gusto kong makatulong din sa kanila. Kahit papaano, ako'y nakipagsapalaran at makaipon na din. Pumunta ako sa Maynila na masukan bilang isang kasambahay. Napadpad ako sa Sampaloc, Maynila. Ang aking mga amoy meron silang isang shop. Kung ano-ano ang laman ng shop nila. Amo, kung minsan ako ang nagbabantay sa shop. Palitan kami ni Ate Gemma. Matagal na siya doon, halos doon na din tumira ito. Taga Malasiki, Pangasinan ito. Kaya kilalang kilala siya nila amo at tiwala naman sila dito. Tumagal ako sa trabaho. Nakadalawang taon ako kila amo. Wala naman akong masabi. Kila amo, bagkos pa mababait sila. Kaya ako nakatagal sa kanila bilang kasambahay at tindira ng shop nila. Madaming customer sa kanilang shop. Halos araw-araw may bumibili. Isang araw noon habang ako'y nasa cashier, may lumapit sa akin na isang customer at bumili ng paninda sa shop. Iyon si Elmo. Matangkad ito, mistiso. Halos araw-araw na ito doon tumatambay. Dito ko nakilala si Elmo. Okay naman si Elmo, maaalahanin. Kaso, isa itong taxi driver. Magkano lang naman ang kinikita nito sa pagpapasada? Nasa edad 45 na din ito, pero mabait naman siya. At dahil na din di ako masyadong lumalabas o nagha-holiday, iniipon ko ang aking pera para maipadala sa aking kapatid na si Joanne para sa kanyang pag-aaral. At si Elmo ang laging naglilibre o nagdadala ng mga tinapay sa aking trabaho. Kung ano-ano ang binibigay na regalo. Maaalahanin ito, kaya nang manligaw ito, ay agad ko namang sinagot. Kahit pa sabihing matanda na ito. Kaya pag may holiday, ako kung saan-saan kami pumupunta ni Elmo. Inikot na yata namin ang buong Maynila. Siyempre, gamit ang kanyang taxi. Isang holiday na noon, nakaisip ako. Naayain si Elmo sa aming probinsya. Para na din maipakilala ito kila Tita Elsie. Kaya nang pumayag na sumama sa akin ng probinsya, ito ay agad naman na tinanggap nila Tita Elsie. Dahil daw sa mabait, kaya nang lumaon, inaya ko ni Elmo na magpakasal na kaming dalawa. Pero nagdadalawang isip ako kung makakasal ba ako sa kanya. Kaso, mahal ko na din si Elmo. Yun lang, di ko pa din alam ang kanyang bahay at kung saan ito nakatira. Kaya minsan, tinanong ko siya kung saan pa ito sa Maynila nakatira. Ni hindi nito sinabi ang lugar nila. Kaya ako na may nagtataka sa kanya. Ni hindi ko nga din alam ang mga kamag-anak nito or relatives man lang. At gusto ko silang makilala ng personal. Kaya isang araw, hinihintay ko si Elmo kung dadalaw ba ito sa shop.
Pero di man lang ito nagpakita sa akin. Kaya tinawag-tawagan ko si Elmo. Pero nang tinawagan ko siya, boses ng babae ang nasa linya. At ang akala ko, nagkamali lang ako ng tinawagan na numero. Kaya nang sumunod na mga araw, sa di ko inaasahan, meron akong naging bisita sa shop. Isang babae ito. At ito ang kausap ko noon sa phone at nagpakilala bilang girlfriend daw ni Elmo. At ang pangalan nito'y Susan. Maganda si Susan. Nakapostura ito. Kaedad din ni Elmo. Tinanong niya kung ako daw ba si Berna. Kaya sinabi ko na nga, ako ang hinahanap nito. Sinabi na layuan ko na daw si Elmo dahil siya daw ang girlfriend nito. Sinabi ko kay Susan na matagal na kaming mag-boyfriend ni Elmo. Pero tumawa lang ito sa akin. Di daw ito titigil at di ko nilulubayan si Elmo. Kaya nang magkita kami ni Elmo, sinabi din niya ang totoo na girlfriend nga din niya si Susan. Pero mas ako daw ang mahal nito. At ako ang pipiliin niya. Pero di ko na alam ang sasabihin ko. Siyempre, masakit isipin na ang mahal mo'y may girlfriend palang iba. Kaya wala din akong magawa. Mahal ko din si Elmo. Kaso gusto ko munang mag-isip. Kaya umuwi ako uli sa aming probinsya. At kumuha ng advice sa aking tita Elsie. Dahil stress ang aking isipan kung ano ba talaga ang magiging desisyon ko. Nang mga oras na nasa tiris kami, nila tita Elsie, mayroon itong bisita. Nabigla ako dahil ito'y si Susan. Nabigla din si Susan nang makita ako doon sa bahay nila tita Elsie. Pero nang magtitigan kami ni Susan, nagtanong si tita Elsie kung magkakilala kaming dalawa ni Susan. At sinabi ko na ito ang babaeng karibal ko kay Elmo. At nanlaki ang mga mata ni tita Elsie. At sinabi ang totoo na ito pala ang mama namin na nasa Maynila. Kaya di ako makapaniwala sa sinabi ni tita Elsie. At di kami makaimik. At di kami nagkibuan na dalawa ni Susan. Kaya nang magpakilala na ito pala ang mama naming matagal nang di umuwi sa bahay. Kaya di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Niyakap ko si mama dahil sa tagal ng panahon na di namin nakita ni Juan. At agad akong humingi ng tawad kay mama dahil di ko naman alam na boyfriend niya si Elmo. Kaya nang lumaon, magkabati na kami ni mama at hiniwalayan ko ng tuluyan si Elmo at kinalimutan ko na din ito dahil ayaw kong maging karibal ang sarili kong ina sa kanya. Mas pinili ko si mama kaysa kay Elmo dahil ang kapalaran, mahahanap lang yan siya at kusang darating sa buhay ng isang tao. Pero ang isang ina, kailanman di sila mawawala. Kahit pa sabihin, nagkakamali din sila dahil di din naman sila perfecto. Kaya nang lumaon, wala na akong balita pa kay Elmo. Dahil umalis na din ako kila amo sa Maynila at lumipat na ako ng ibang trabaho para maiwasan ng tuluyan ito. Sa ngayon, masaya ako dahil lagi kaming nagtatawagan ni Mama.
Ako si Arnold, 30 years old, isang seaman. Seaman ang kinuha kong course dahil na din ito lang ang paraan para makita ko lagi ang naging misis ko na si Maymay. Kasi simula ng high school, kami na kumukuha din ito ng course of nurse. Mas gusto ko sa eskwelahan ngayon mag-aral kasi lagi ko siyang nakikita. Kaya nang makapagtapos kami ng college, agad din kami nagpakasal na dalawa. At agad akong nakahanap ng trabaho. Pero yun nga, di naging madali para sa akin na magtrabaho bilang isang seaman. Dahil nasa loob lang kami ng barko, kung saan kami napupuntang lugar sa buong mundo. Okay naman ang sahod dito kahit papaano. Yun lang, talagang homesick ang mararanasan dahil nasa labas ka at malayo sa mahal sa buhay. Pero kailangan magtiis at mangarap para sa kinabukasan para maiangat ang buhay sa kahirapan. Nakaipon naman ako kahit papaano at agad kong pinapadala ito kay Maymay. Kahit pa sabihin mayroon din itong sariling sahod bilang isang nurse. Kung umuwi o dumadaong ang barko sa Pinas, ay agad akong umuwi sa bahay namin. Mayroon kaming 2 anak ng misis ko. Pero ang pinagtataka ko, sinasabi ng mga kapitbahay na di ko daw kamukha ang pangalawa. Siyempre, kahit na ganon ang balita o nakikita ng mga kapitbahay namin, wala na akong masabi dahil tiwala ako kay Maymay. Pero dumaan pa ang mga araw. Dahil na din sa trabaho sa barko, di ako masyadong nakakatawag kay Maymay. Pero kung may oras naman ako, talagang tumatawag ako sa kanya at kinukumusta silang lahat. At lagi ko ding nakakausap ang aking best friend na si Jeffrey. Nagdaan ang mga araw. Laging kay best friend ako nakikipagkumustahan. Kasi nga, malapit lang din naman ang bahay nito sa bahay namin. Nagtataka lang ako kung minsan tinatawagan ko ang phone ni Maymay. Busy lagi ang linya o kung minsan naka-turn off ang phone. Pero iba na din minsan ang naisip ko dahil tinatanong ko kung bakit ganon. Pag lagi akong tumatawag, sinasabi na lang nito na lubat at nakalimutang nag-charge ng phone. Kaya habang tumatagal ako sa trabaho sa barko, nabuboring ako minsan. Pumasok ang homesick. Pero lahat iyon, iniisip ko na lang na para sa pamilya ko ang sakripisyo ko. Kaya talagang gusto kong makita si Maymay. Kaya naisip ko na kumuha muna ng holiday sa susunod na buwan. Kailangan kong mag-stay muna sa Pinas para naman makasama ang pamilya ko. Natuwa naman si Maymay nang di ako sumakay ng barko. Kaso, napapansin ko na lagi na lang gabi itong umuuwi at lagi itong pagod galing sa trabaho. Di masyadong nag-i-stay sa bahay. Kaya ako lang din nag-aasikaso sa mga anak namin. Pero di ko tinanong kung bakit ganon ang trabaho nito. Kaya naisipon kong sunduin isang araw siya sa trabaho. Pero imbis na matuwa, sinungitan pa ako. Dahil bakit daw
di ko na lang siya hintayin sa aming bahay. Kaya nagsorry na lang ako at sinabi sa kanya na di ko na uli siya susunduin. At sinabi ko yon kay paring Jeffrey para kumuha ng advice. At sinabihan din ako nito na hintayin na lang din si Maymay sa bahay para daw di ito magtampo sa akin. Kaya sinunod ko na din ang payo ni paring Jeffrey. Mahal na mahal ko si Maymay. Kaya lahat ng sinasabi nito, lagi ko siyang pinapakinggan. At iyon lahat ay sinasabi ko din sa best friend kong si Jeffrey. Wala akong sikreto na di sinasabi kay paring Jeffrey. Pero isang araw, sinabihan ako ng isang kabarkada namin na si paring Lester na may napapansin daw siya sa dalawa. Lagi daw magkasama si paring Jeffrey at si Maymay. Nakikita daw niya ang mga ito sa mga supermarket or mall. Nakikita din niya itong sinusundo ng motor tuwing hapon. Nagtaka ako paano mangyayari yon. Nasa bahay lang ako. Kaya di ko na kinakausap si paring Lester dahil di din ako naniniwala sa mga sinasabi nito. Dahil tiwala ko sa best friend ko at kay Maymay. Isang araw na noon, nasa trabaho si Maymay nang pinuntahan ako ni paring Lester sa bahay. Kung di daw ako maniwala, mayroon daw kaming pupuntahan. Kaya di na lang ako kumibo at sumunod ako sa kanya. At ginamit namin ang tricycle nito. Pumunta kami sa bayan. Kung di daw ako maniwala, kakalimutan ko na daw siyang naging pare ko. Kaya sumama na lang ako sa kanya. Dahil gusto din nito na masaksihan ng dalawang mata ko kung nagsasabi daw ba ito ng totoo o hindi. Kaya ng hapon na iyon, sa isang kanto kami nagtambay ni paring Lester at naghihintay ng oras na matatapos si Maymay sa kanyang trabaho. Kaya habang andon kami ni paring Lester, naghihintay kami ng ilang oras at sandali ay nakita namin si paring Jeffrey na pumarada sa harapan ng pinagtatrabahuan ni Maymay. Saka ko din nakita si Maymay. Buhat sa loob, nagpalingalinga pa ito bago sumakay sa likod ng motor ni paring Jeffrey at nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan. Pero di pa doon, napuputol ang lahat dahil sinundan namin silang napadpad sila sa isang liko. Kaya matagal kaming dalawa ni paring Lester sa labas. Hinihintay sila. Kaya 4 na oras kaming naghintay din sa labas. Kaya iling-iling ako at di makapaniwala. Kaya mabilis kaming umalis ni paring Lester doon para di kami makita ni Maymay at ni paring Jeffrey. Kaya nang umuwi kami sa bahay, tinanong ko siya kung bakit late siya nang uwi. At sinabi na naman nito na nag-overtime daw sila sa trabaho. Kaya dito ko na sinabi ang lahat kay Maymay. Ang natuklasan ko, pero todo deny pa ito. Kaya pinatawad ko si Maymay. Kaso nang nagtrabaho ko ulit sa barko, kala ko magbabago na ito.
at di na makikipagkita kay paring Jeffrey. Laking pagkagulat ko nang umuwi ako. Galing trabaho, di ko na mahagilap si Maymay dahil sumama ito kay paring Jeffrey. Siyempre, di ko lubos akalain na nagawa niya iyon. Nang pinagkakatiwalaan ko at di ko lubos maisip na ganito ang pagsubok, trials, at di ko lubos maisip na iiwan ako ng isang babaeng minahal ko. Kaya dumaan ang mga panahon na di ko sila nakita. Iniisip ko din, saan ba ako nagkulang? Pero sa ngayon, natuto na din ako at nakapag-move on na din. Kahit pa iniisip ko ang mga nakaraan sa buhay, still natuto na ako. Kung darating man ang araw na magpakita sila, tanging panahon na lang ang makakapag sasabi.